ganito kasi ito po ay napaka-espesyal na araw para po sa atin as today we will receive God's prophetic word for us. Are you excited? So naging culture po ng Lighthouse ang pagkakaroon ng Vision Sunday tuwing papasok ang bago at unang buwan ng taon. Ginagawa natin to hindi para limitahan ng Panginoon Diyos, pero para bigyang direction at vision tayo ni Lord sa mangyayari sa buong taon na ito. So, importante na meron tayong team, merong vision para alam natin kung saan tayo tutungo. Nag-start po yan 2 years ago, no? 2023, kung maalala po ninyo, was the year of new things. Yan. Tama ba? Maalala niyo po ba yun? Pagkatapos ng mga masasakit, masasalimuot na nangyari sa atin, ng 2022, ay binigyan tayo ng Panginoon ng bagong simula, mga bagong bagay. At isa po na miracle no, na na-experience natin as a church, as a whole, ay ma-experience ang bagong tahanan. And ito po yun, yung Lighthouse Church. No? So, nagsiselebrate na po tayo, I think, ng 2 years. Sama ba? Hindi. Magto 2 years pala tayo dito. No? 2023 pala tayo nag-start dito. No? So, 2024 naman was deeper. Yan, year of deeper. Okay? Maganda ang pagpalain at makaranas ng mga bagong bagay. Pero ilalayo tayo nito sa Diyos kung wala tayong lalim. Kaya naman, alam ko marami sa atin ang itinama ng Diyos last year na nag-lead sa paglalim natin sa Kanyang salita at Kanyang presensya. Personally, yan yung ginawa ni Lord sa akin. Kaya tinuruan niya akong lumalim sa Kanya. Kasi maganda namang pagpalain, pero pag puro tayo blessing at walang lalim sa Lord, sigurado yung blessing natin, ilalayo tayo sa Panginoon Diyos. Amen? At heto na naman tayo, bagong taon, bagong kabanata, bagong direction. So, are you excited to receive God's prophetic promise this year 2025? So, hindi ko na patatagalin. So, this is God's prophetic promise. But before that, before natin i-next, ayan, gagano na sana nung yung nagpa-PowerPoint. Ang prayer ko muna, tanggalin ni Lord yung doubt, tanggalin ni Lord, diba, yung dapat full of faith to receive yung gagawin ng Panginoon sa atin. Sinong excited doon? Sabi mo nga, excited ako. So this is God's prophetic promise this year 2025. Basahin natin, grace upon grace, glory upon glory, resulting in God's best in all areas of life. Mahina. Are you ulitin, basahin natin. 1, 2, 3, go. Grace upon grace. Wow. Explain natin 'yan, no? Tatalayakin at tatalakayin natin, tatayalakin, ba 'yan, no? Thank you, Lord. Napakabuti. It only shows na walang perfect. Amen? Only God is perfect. Okay? So, bakit grace and glory that result in God's best? So, alam niyo po, when I was in Peñel, isa sa word na pinag-aaralan ko po 2 weeks ago was the word 5. Kasi this year is 2025. No? So, napaisip ako, ano bang meron sa 5? Ano ba ang significant? Ano ang meaning ng 5 in the Bible? And upon studying and learning, the word 5 appears 345 times in 270 King James Bible verses. And 300 of these appearances are in the Old Testament, while 45 are in the New Testament. So, ilang beses siyang binanggit. At lumalabas na ang number 5 pala, nagsisimbolize ng grace of God. Or God's grace, goodness, and favor toward humans. Ano daw? Grace, goodness, and favor. Oh my goodness. Yan daw, yun pala ibig sabihin ng 5. Well, okay na ako dun kasi 2025. 5. Okay na ako dun. Wow, God's grace. Pero alam nyo ba na biblically, pag ang 5, minultiply mo siya sa 5. So, grace plus grace. 5 times 5 is 25. Pakita natin yun. 5 times 5 is 25. So, 5 represents grace. When multiplied by itself, it produces 25, which means grace
upon grace. At biblically po, may verse niyan, yung word na grace upon grace. Okay, pero sa amplified version, pero babasahin ko yun later. At eto na ngayon, saan nang galing yung itong word natin sa taong ito? Dito siya galing. John chapter 1, verse 14 to 18. So, the Word became flesh and made His dwelling among us. Yung word dyan, si Jesus yan. Jesus became flesh. So, we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Next, John testified concerning Him. He cried out saying, "This is the one I spoke when I said, He who comes after me has surpassed me because He was before me." And out of this fullness, we have all received grace in place of grace. Ito yun, dito nang galing yun. We have received grace, okay, in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. And no one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. So God bless His word. Kanina, prophetic promise natin. So the prophetic theme for this year, 2025, without ado, let me share with you and receive that 2025 is the year of God's grace and glory. Come on, pinakamalakas sa palakpak sa Lord. Yung palakpak ng naniniwala. Come on! Excited! Come on! Woo! Can you say, woo! Nagagaya ko na si Pastor Ru. Amen! Amen! Okay. So before that, let's pray. Lord, excited kami. I-receive tong prophetic word mo for us. And I pray, tanggalin mo anumang unbelief, anumang doubt sa buhay namin, sa puso namin today. And I pray, Lord, na uuwi kami, dala-dala namin itong grace na ito, itong glory na ito, na magre-result ng God's best sa buhay namin. Bless everyone. We are so excited, Lord, sa gagawin mo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Amen. Sabi mga akin yan. Akin yan. Akin yan. Akin yan, no? So, ang tanong, what's so special about the year 2025? Bakit ito God's best? No? Bakit nasabi na ang taon na ito ay God's best for us? Unang-una, because of God's grace. Sabi mo nga, God's grace. Okay, may mga pangalan po ba Grace dito? Ay, Grace. Ayan, si Pastor Irene. Irene Grace. Grace, Irene Grace. Di ba? Sana tayo? Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, ano kayang ibig sabihin nito? Sabi niya, si Christ daw, no, na-receive daw natin ang grace, okay, in place, ibig sabihin, bago natin na-receive tong fullness of grace, naka-receive na tayo ng grace. Kung ba parang ganito, nilibre mo na ako, tapos nilibre mo pa ako. At patuloy mo akong nililibre. Sana all. Sabi mo sa akin, parang ikaw yun ah. Pinaparinggan ka ni Lord, di ba? So, before Christ, meron ng grace. But Christ is the fullness of the grace of God. Kaya in this verse, the author, John, revealed that through Jesus, we receive grace upon grace. And through Jesus daw, we receive an endless, listen, an endless supply of God's grace. Grabe naman yan. Diba? Minsan, di ba, usong-uso ngayon, sino gustong-gusto niya ng unlimited? Diba? Only wings, ano pa ba? Only rice. Naalala ko nga, nag-only rice kami nung, nakalimutan ko na yung sa chicken at baboy ba yun? Basta may only rice dati. Excited kami, only rice. 11 kami nun. Tapos yung isang kaibigan ko, ang minimum rice niya, 11. Sabi ko, parang nagsisimula pa lang siya noon. Pag naka-11, nagsisimula pa lang. Syempre, kami, talagang on fire kami noon. Nasa peak kami ng aming career sa pagkain ng rice. So, anong nangyari? Rice please, sabi namin, nakailan na kami noon. Sabi nung sir, wait lang po, nagluluto pa po kami.
Ay, akala ko po ba only rice? Hindi pala only rice. Siguro okay lang yung nagluluto. Ang mahirap, ay wait lang po, naggagapas pa lang po kayo. Yung mas mahirap po yun, talagang. So, hindi na namin tinapos kasi hindi pala unlimited. Pero sabi dito, through Jesus pala, we receive an endless supply of God's grace. May grace na si Lord, pero nung pumasok si Christ, we receive this endless supply. Di ba? Ngayon, para mas maintindihan natin at ma-excite tayo sa grace, the word grace came from the Greek word charis. May mga charis. Yan, hindi yan si Pempenko. Yan. Charis, no? Kaya pala grabe ang grace ni Lord kay Jake, no? Charis. Na ang ibig sabihin ay unmerited favor. So siguro parang sabihin nyo, parang gandang pakinggan na, unmerited favor. Ano pang ibig sabihin ng unmerited favor? Pag sinabi pa lang unmerited, the word unmerited means hindi deserved. Undeserving. Okay ba yan? Hindi mo deserve na pabor. Yes. God, kaya nga sabi dito, grace cannot be earned. Kung may mga bagay na kailangan nating pagsumikapan para ma-receive natin. Pero ito, walang pagsisikap, kahit anong pwede mong gawin para ma-receive mo ito na deserving ka. Because it is something that is freely given. Binigay ng libre. Are you here? And that is God's promise this year, 2025. Ibig sabihin, listen to me, that the basis of your success and earnings this year does not depend on the things that you do, but it is all because of the work and the grace of God. Parang hindi nyo naiintindihan. Come on! Alam mo, ilang years na nating sinasabi, hindi, deserve ko to eh. Minsan ganun tayo, deserve ko to, deserve mo yan. Pero alam mo, yung gagawin ni Lord sa'yo dito, ngayon taon, sabihin ko sa'yo, hindi po pwede yung deserve ko attitude this year. Masasabi mo talaga sa sobrang grabe yung ginawa ni Lord, Lord, hindi ko to deserve. Hindi nyo ata naiintindihan. Tingnan mo, sabi ng John 1:16, ito yung sabi niya, out of His fullness, amplified, the superabundance of His grace. Grabe, super na nga, abundance pa, sobra naman yun insan. Diba? We have all received grace upon grace. Ano daw yung grace upon grace? Spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift, heap upon gift. Alam mo yung word na heap? Watch me heap. Di ba pala yan? Alam niyo yung word na heap? Alam mo ibig sabihin yan? Sobrang laki. Halos hindi magkasyang regalo. The fullness of God's grace produces spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift upon gift. Dapat maingay tayo ngayon kasi tinatanggap natin yung word ni Lord. Come on! Amen? Okay lang sumigaw ha? Okay lang akin yan. Pwede yan. Oh, sa'yo to, araw mo to. Kaya magugulat kayo, listen to this. Kaya siya God's best kasi lalakad ka at mabubuhay sa grasya ni Lord. Well, hindi ko sinasantabi yung hard work, yung sipag, yung tiyaga. Sipag kayo eh, matyaga kayo eh. But listen to this, listen. Pero mararamdaman mo talagang hindi yun yung deserve mong tagumpay. Magugulat ka, yung mga mangyayari sa buhay mo ngayon, parang hindi ito yung deserve kong success ah. Parang hindi ito yung deserve kong earnings ah. Dapat sana, actually masaya na ako sa 5-digit, pero nagulat ka, ba't umabot ng 6? Parang di ko to deserve ah. Earnings, deals. Magugulat ka, may mga ano ba dito? May mga businessman or magugulat ka, may mga deals ka, may mga madideal kang mga clients or anything na parang, Lord, grabe, hindi ko to deserve, Lord. Bakit? Why me? And results, but God will give it anyway.
You know why? You know why? Grace. Grace upon grace upon grace upon grace upon grace. Are you here? Parang okay na ata ako. Uwi na tayo. Okay na yung grace. Tama ba? Masaya na kayo sa grace? Wait lang. Hintayin niyo yung pangalawa. What's so special about the year 2025? Unang-una, God's grace. Pangalawa, God's glory. Are you excited? Sabi niya, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and full of truth. Alam niyo po, para mas maintindihan natin, kung ang grace of God, ramdam mong hindi mo deserve, pero binigay pa rin. Di ba? Yun yung ibig sabihin nun, yung grace. You don't deserve it. It was a gift. It was freely given by God. Ang glory of God, listen ha, ang glory of God naman, ramdam mong nandun si Lord. Ulitin ko. Ramdam mong nandun si Lord, literal. Kasi ganito yan, para mas maintindihan natin, sa mundo kasi, we try to feel glory with material things. For example, kaya minsan, ganun din tayo kay Lord. For example, parang tina-identify natin na glory to God, na grabe yung nangyayari sa buhay mo. Pag nakakabahay ka, pag may testimony ka, tama ba? Pag may asawa ka na, pag gumanda yung finances mo, doon natin nasasabi, glory to God. Pero pag walang nangyayari, minsan, hindi siya glory to God. At hindi siya glorious. Tama ba? Pero dito, lumalabas that Jesus is the fullness of God's glory. Now, God in His fullness became flesh and dwells among us. Alam, ito nakakagulat. Tingnan mo ha? Alam mo ba that nothing was so special or extravagant when Christ came to earth? Alam mo ba yun? Nung pinanganak si Christ sa mundo, there's nothing so special about it. Kakatapos ng December. Sige, isa-isayin ko. Instead na ipanganak sa isang mayaman at well-known na family, God chose a simple couple, Mary and Joseph, to be His parents. Pwede naman sana yung hari, tama ba? King of Kings ako Lord of Lords Siguro maganda sa sa Gawinit family ako papanganak. Para na. Siyempre, wala kayong magagawa, pamilya ko to Okay. Okay lang ba kayo? Sige, sama mo na yung pamilya mo para hindi naman magalit. Okay. Tama ba? Ano ba? Instead na isilang sa palasyo, listen ha, palasyo, He chose to be in a manger beside the animals. Sino po dito may nakakilala kayo, kakapanganak na anak? Kakapanganak na bata. Diba? Minsan nga, diba, yung sobra yung alaga natin dun sa bata, diba? Parang ayaw mo yung kung saan-saan nilalagay. Lahat ng mga damit yan talagang iba yung sabon mo, iba yung sabon niya, iba yung detergent, iba yung ganito. Pag lalapit, kailangan may alcohol. Tama ba? Planchado, maayos. Tapos, ano ba? Ito matindi. Si Christ, nung pinanganak siya, katabi niya, kambing, sheep, gumaganon. Sa atin nga minsan, 'di ba, mukhang may lalapit lang, 'di ba, na may balbas, magagalit na tayo. Hindi naman yung kambing. Pero si Christ, pambira. Katabi niya kambing, katabi niya sheep. Pero okay lang sa kanya. Mahirap siguro pag may mga iba ata, pag may bagong panganak, bago lumapit, ay wait lang, pa-subtest ka muna. Grabe yung doktora, Papa-swab test muna, 5,000, magkalong swab test. Grabe naman yun. Pero ganun tayo. Pero si Christ, di niya pinili yun. Very simple. Instead of a glorious celebration, He chose to be with the animals, shepherds, and wise men. Ano tinuturo nito? This only shows that God's glory is all about God's presence. Pinakita niya na, di ko kailangan ng magandang tirahan, magandang pamilya para masabing glorious ang pagkapanganakan ko. It was a silent night, but it was a glorious night. You know why? Jesus. All because of Jesus. Sa mundo, we try to feel glory with aesthetic beauty. Minsan ganun tayo, Dapat aesthetic ka, dapat may mga material blessing ka, dignity and honor. Pero alam mo ba na yung mga bagay na yan, this worldly glory will all fades away? Yung mga pinagmamalaki mong gandang muka,
hintayin mo, tatanda ka din. Tama ba? Mawawalan ka din ng ngipin, promise. Tama ba? Kahit ano mo, di ba? Tama ba? Tataas din hairline mo, huwag kang mag-alala. Hindi ko naman dinedeclare, amen? Yung mga pinagmamalaking bahay ng tao, di ba? After 10, 5 years, 5, 10, 15, 20 years, wala na. May mga crack na. Wala nang pintura. Tama ba? So is that glory? So sinasabi ni Lord, alam ba naman, yung mga glory na nakikita mo sa mundo, lahat yan lilipas. Kaya nga sabi ng 1 Peter 1:24, for all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. May nakita pa kayong grass na tumagal? Ang grass, laging pinuputol yan. Laging, di ba? Minsan makikita mo, bigla mawawala na. At wala yang halaga. At, di ba, this coming February, usong-usong flowers. Kahit gaano ka bonggang flower yan, malalanta rin yan. So sabi ni Lord, alam mo ba na yung beauty ng mundo, yung glory ng mundo, lahat yan mawawala. But listen to me, kaya this year 2025, listen to me, don't underestimate the presence of God in your life. Marami nagsasabi, wala presence of God lang talaga ako, wala na akong ipagmamalaki. Anong presence of God lang? Sabihin ko sa'yo, presence of God lang, pero nasa iyo ang lahat. Kaya nga sabi ko sa first Sunday of the year, wag kang aalis sa presence ni Lord. O sige, bigyan ko kayo ng example. Let's take for example the life of Peter and John. Example tayo, sige. Acts chapter 3 verse 1 to 13. Let's read sunundan tayo. One day, Peter and John went to temple area. It was 3 o'clock in the afternoon, which was the time for the daily temple prayer service. As they were entering the temple area, a man was there who had been crippled all his life. Next. That day, he saw Peter and John going to the temple area. He asked him for money. Sabi niya, give me your money. Sabi niya. You know, Peter and John looked at the crippled man and said, look at us. He looked at them. He thought they would give him some money. Next. Mm-hmm. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. He went into the temple area with them. He was walking and jumping and praising God. All the people recognized him. They knew he was a crippled man who always sat by the beautiful gate to beg for money. Next. So last text, when Peter saw this, he said to the people, my Jewish brothers, why are you surprised at this? Ba't kayo nagulat? You're looking at us as if it was our power that made this man walk. Do you think this was done because we are good? Ano sabi? No! God did it. Wala silang gold, walang silver, walang pera. Tingnan mo yung katabi mo. Minsan yan ang yayabang natin, yan ang yan yung pinangsasabi natin eh. Alam mo, di mangyayari sa akin yung word na yan. Bakit? Wala akong pera. Tingnan mo yung katabi mo, wala namang pera talaga yan minsan eh. Actually, madalas walang pera. Lord, paano mangyayari yun? Wala naman akong bahay, wala akong lupa. Lord, wala ako nito. Paano mangyayari yung sinasabi mong word for me? Pero sabi ni Peter at ni John, wala kaming pera, pero meron kaming Jesus. Enough na yun para hindi na muling mamalimos ng tulong yung mamang pilay. For the longest time, akala niya makakapagligtas sa kanya yung pera, yung lupa, yung ganito. Hindi niya alam, si Christ lang pala, nung binigyan siya ng Jesus, pinagaling siya ng Panginoon, nagkaroon ng turnaround na kanyang buhay, at nagkaroon ng breakthrough sa kanya. Alam mo, naalala ko yung sinabi ni Pastor Ro kahapon. Listen to this Sabi niya, this year 2025, marami tayong God did it moment. 365 days of God did it.
Minsan sinasabi natin, oh, we did it, oh, ganito. Magugulat ka because of the glory of God. All you can say is, wow, God did it! Kataong to, literal, makikita mo si Lord sa lahat ng parte at aspects ng buhay mo, hindi na lang sa church. Dati nasa church tayo eh. Nasa church si Lord. Pero ngayon, sino mga estudyante dito? Students. Si Jerson lang ang student. Ayaw nyo mga estudyante. Sige, declare natin to. Magugulat ka sa grades mo, sa projects mo, sa reporting mo, sa thesis mo, kitang-kita mo, nandun si Lord. Nakita ni Lord, yung line of 7, ginagano ni Lord. Oh. Hindi literal na pinapalitan yung grade card mo. Hindi ganon. Pero magugulat ka, ramdam mo, nandun si Lord habang nag-e-exam ka. Alala ko si Mami Telma, meron yung pero hindi to mangyayari sa lahat. Iba-iba naman. Alala ko, nag-e-exam siya. Nakalaki yung sagot, pero wala naman talaga. Ay, wag yan yung pag-pray nyo lagi mga youth Aral-aral din kayo, tama? Pero magugulat ka, andun si Lord. Habang nagre-report ka, nandun si Lord. Habang nagtitesis ka, nandun si Lord. Sa mga working, may business, sa workplace, sa mga opportunities na mag-a-arise, sa difficult situation, habang nakikipag-deal ka sa isang client, uraramdam mo, doon si Lord. Binubulungan yung kliyente mo. Kiss ka na, taas mo. Anak ni Lord yan. Ramdam mo, nandun si Lord. Hindi yung ramdam mo, hindi na talaga madidil. Iba yun. Ramdam mo, nandun si Lord. Sa mga parents, sino pa mga parents dito? Di ba, ang hirap mag-raise up ng anak. Ang hirap magpalaki ng anak. Financial needs, family problems. But you know what? You will see God in your family. Kita mo si Lord habang pinapalaki mo yung anak mo, nandun. Akala mo single parent ka lang. Hindi. Kasama mo si Lord. Pinapalaki yung mga anak mo. Amen. Ramdam at kita mong hindi ka nag-iisa at kasama mo si Lord. Kaya nga, ready yourself. Listen. Ready yourself. Next. Ay, wala pala yun. Ready yourself sa mga glory to God moments ng buhay mo sa taong ito. Saan tayo? Asan yung part na yun? Okay, hindi ko nasabi to. Sige, balikan natin. Balik tayo ng konti. Alam mo ba na maraming magugulat sa fruits mo, earnings, blessings, at mga success na mangyayari sa buhay mo this year, na talagang ikamamangha ng tao sa paligid mo. Pero okay lang ba, pag tatanungin tayo ng tao kung bakit ito naging posible o ano ang sikreto, we will boldly say, God did it, and I give Him all the glory. Tatanungin kanila, paano nagtagumpay yung business mo? Halos di ka nga makabente last year eh. Alam mo, sabihin mo lang, God did it. And I give Him all the glory. Paano ka nakapag-apply? Paano ka nakapasok dyan? Hindi ka nga makapasok sa trabahong yan. God did it. And I give Him all the glory. Paano ka nakapagpatayo ng bahay? Utang ka ng utang? Pero ngayon, nakapagpatayo ka ng bahay na hindi galing utang? Salang sabihin mo, God did it. And I give Him all the glory. Kaya naman, ready yourself sa mga glory to God moments ng buhay mo sa taong ito. Pero meron akong reminder, paalala lang, huwag tayong maging driven sa aesthetic and material beauty. Hindi yan ang totoong glory. Dahil ang totoong glory nasa presence ni Lord. Amen? Yun yun. Ang pinakamaganda. Nagkabahay ka pero, kasi maraming ganun, nagkabahay pero wala nang time mag-worship. Puro na linis ng linis. Ang hirap pala nang may malaking bahay. Nung malit lang yung bahay mo, nagre-reklamo ka. Nung lumaki, nagre-reklamo ka ulit. Diba? Dumami yung business mo. Ang hirap pala, maraming business. Hindi, pero habang nagbi-business ka, hindi mo nakakalimutan, Lord. Ito mga aesthetic beauty lang to, Lord. Mga palamuti lang to ng totoong pagpapala. Kasi ikaw ang tunay kong pagpapala sa aking buhay. Amen? So what's so special about the year 2025 at bakit ito God's best? Dalawang bagay. Because of God's grace. Pangalawa, because of God's glory. Matatapos na po ako.
Inoorasan na ako ng asawa ko. Mahirap pala pag asawa mo naghahawak ng oras. Wala akong magawa. Amen. Baka hindi ako papasukin sa bahay. Hindi, biro lang. So how to experience God's grace and glory? Sino gusto ma-experience dalawang yan? God's grace, God's glory. Dalawang bagay. Isang bagay lang. Wala na tayong ibang gagawin. Isang bagay lang. Ibabad ang sarili sa panalangin araw-araw. Yan lang. Babad mo yung sarili mo sa panalangin araw-araw. Ngayon, siguro tanong nyo, Rev, di ko alam mag-pray. Ano yung pag-pray ko? Kung may phone kayo dyan, picturein nyo to para ipopost natin to sa Facebook. So, Psalms 51, 10, 12. Ito yung prayer natin every day. Listen to me Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Are you excited? Anong dapat laman ng prayer? Maganda, picturean niyo nito. Ito yung araw-araw, paggising sa umaga, bago magluto, bago kung anong-anong gawin mo, bago mag-aral, bago pumasok ng school, bago ang lahat. Ito ang prayer mo. Unang-una, Lord, create in me a pure and clean heart. Pwede ba yan araw-araw? Lord, gawin mong malinis yung puso ko, Lord. Make it pure, make it clean. Amen? Number 2, prayer natin, after mo sabihin yan. Pangalawa, Lord, next. Lord, renew a right spirit within me. Actually, kasama, ka-connection nito yung pangatlo. Lord, gawin mong tama yung spirit ko, Panginoon. Pangatlo, next. Sabi mo niya, okay, next. Lord, do not let your presence and your Holy Spirit leave me. Bago pumunta ng school, bago magtrabaho, bago mo kausapin yung anak mo, bago ka umalis doon sa kwarto mo, Lord, tong prayer mo, Lord. Lord, ayaw ko umalis ng bahay na hindi kita kasama. Lord, ayaw ko pumunta sa work, ayaw ko makipag-deal nang hindi kita kasama, Lord. Every day, ganyan ang gagawin mo. Walang ibang unang gagawin. Yan ang sabihin mo kay Lord. Amen? Next, Lord, restore to me the joy of my salvation. Balik mo, Lord, yung sigla ng aking kaligtasan. Amen? Are you here? And last but not the least, Lord, make me joyfully willing to obey and serve you. This is our prayer every single day. Amen? Nakuha ba natin? Popost ko po yan sa Facebook natin para maganda everyday yan. Save mo na yan sa phone mo. Lagay mo na yan sa notes mo. Everyday yan, Lord. Yan ang prayer mo, Lord. Balikan natin, Lord, create in me a pure and clean heart. Renew a right spirit within me. Do not let your presence and your Holy Spirit leave me. Restore to me the joy of my salvation, and make me joyfully willing to obey and serve you. Mga kapatid, listen to me. When you pray this simple prayer, starting today, actually not just today, starting now, enjoy God's grace and glory, and expect and receive God's best in all areas of your life. Are you excited? So balikan natin yung prophetic promise. Ano yung prophetic promise ni Lord sa atin this year? Resulting in God's best areas of your life. So, tapos na-receive na natin yung prophetic word, prophetic promise ni Lord. It's time to receive. Amen? Ayun, gagawin po natin. Tatayo tayong lahat. Sige kami, just all stand up. Mamaya po, kakanta muna tayo ng isang song. After we sing this song, I'm gonna call the pastors to come here in front later. And after that, we're gonna pray for you. Okay lang ba yun? Tapos, sige nga, ibalik mo nga yung, ito lang po yung gagawin natin mamaya. Ito yung de-declare lang po namin. Sige, pakita natin. So mamaya po, habang pinagpipray po kayo, actually, i-anoint po kami namin kayo ng oil. Sabihin namin sa inyo to, clean heart, fresh Holy Spirit, joy of salvation, obedience to God, grace upon grace, glory upon glory, resulting in God's best in all areas of life. At ang gagawin lang po natin, we will just receive. Amen? Sabihin mo lang, Amen, Lord. I receive in Jesus' name. Amen?
So before that, can we just pray? Pray muna tayo. Sige, sabi mo yun kay Lord. Balik natin yung mga prayer. Unang-una, Lord, sige, sabi mo, Lord, create in me a pure and clean heart. Pakita natin yung prayer. Yan. Sige, pray mo kay Lord. Lord, linisin mo yung puso ko, Lord. Sige, prayer tayo ngayon, pray. Linisin mo to, Lord, tong puso na ito. Kung may mga bagay hindi maganda sa buhay ko, sa puso ko, Lord, linisin mo to ngayon. Pangalawa, Lord, renew a right spirit within me. Come on, say this with your mouth. Lord, renew a right spirit within me. Pangatlo, Lord, sige, Lord, do not let your presence and your Holy Spirit leave me. Next, Lord, restore to me the joy of my salvation. Last but not the least, Lord, make me joyfully willing to obey and serve you. Come on right now, come and just sing this song.